Magnolia Hotshots nakaisa na kontra sa San Miguel Beermen. Susubukan na nila itablang serye sa Game 4. So nakaisa na nga ang Magnolia Hotshots dito sa finals kontra sa San Miguel Beermen. Total team effort ang ipinakita ng Magnolia Hotshots para makuha ang 88-80 victory kontra sa San Miguel. Sobrang importante sa Hotshots ng panalo na ito dahil kung mabaon sila ng 0-3 sa Beermen, parang wala na silang pag-asa dahil alam naman natin na bibihira lang ang nakakabalik down 0-3. San Miguel pa lang atang nakagawa nun. So kaya bago magsimula ang Game 3, alam ng Hotshots na parang do or die na sa kanilang game na iyon. At ipinakita nga nila from the start pa lang ng laban yung kanilang desire manalo. Ibang klaseng energy agad ang ipinakita ng buong team. Total team effort talaga sila sa depensa. Ayan nga ang nagpanalo sa kanila sa Game 3. Magandang mga naging adjustments ni Coach Chito. Lalong-lalo na sa pagdidepensa sa import ng Beermen na si Boatwright. Nalimitahan lamang nila si Boatwright sa 27 points at 10 out of 28 from the field. Meron pa nga yang 8 turnovers. So maganda talaga ang depensa nila dito kay Boatwright. Lalong-lalo na itong si Tyler Bay. Sabi nga ni Coach Chito, si Bay daw talaga ang best option nila na ilagay kay Boatwright. Agree naman ako sa kanya dahil si Bay, I think mas physical na defender ito. Tapos may athleticism siya, nakakatulong iyon sa pagko-contest niya dito kay Boatwright. Yes, naka-score pa rin naman si Boatwright ng 27 points. Kaya lang hindi efficient kasi iyon dahil 10 out of 28 nga lang siya from the field. Isa pa sa nadepensa ng maigi ng Hotshots ay itong si Marshall Lassiter. Umiscore lamang ito ng 4 points at may isang attempt lamang ito sa 3. Mintis pa nga yung nag-iisang attempt na iyon. Nag-a-average si Marshall ng 13 points per game dito sa finals before Game 3. So talagang tinutukan din ng Hotshots ito dahil sa Games 1 and 2, isa ito sa nagbigay sa kanila ng problema. Pero bukod sa magandang depensa ng Hotshots, maganda rin ang kanilang opensa ng Game 3. Aris Dionisio nakailang big shots ng 4th quarter, tumapos pa ng 11 points. Tapos finally nag-step up na si Paul Lee. Umiscore siya ng 12 points after ng dalawang bad games. Isa pa sa nagpakita ng Game 3 ay itong si Ian Sanggalang na sinasabi ni Coach Chito na may pinakamahirap na trabaho sa team dahil kabantayan niya si Junmar Pajardo. Umiscore si Sanggalang ng 11 points dito sa Game 3 at maganda nga ang kanyang naging depensa kay Junmar. Na-held niya lang si Abay sa 11 points. Pero ang pinaka nakaka-impress sa mga locals ng Hotshots ay itong si Mark Baroka. Consistent this playoffs. Ngayong finals nga wala pa siyang bad games. Talagang siya ang katulong ni Bay nitong finals. Umiscore nga na naman ito ng 20 points nung Game 3. Nag-a-average si Mark Baroka ng 15 points per game dito sa finals. Kung mag-continue ang magandang nilalaro ni Baroka at kung manalo ang Hotshots dito sa finals, baka siyang mag-finals MVP. Sa Game 4, kung gusto ng Hotshots may tablang serye, dapat ganitong energy ang kanilang ipakita ulit. Ganitong depensa dahil gumaganda rin ang kanilang opensa kapag maganda ang kanilang defense. Kumbaga, defense is the key para dito sa Hotshots. Ano sa tingin niyo mga kabakets? Tatabla na ba ang Hotshots bukas o makaka 3-1 na ang San Miguel? By the way, kung hindi ako nagkakamali, bukas na ata ang awarding ng Best Import of the Conference. I think si Tyler Bay, Benny Boatwright at Jonathan Williams ang top 3 dito. Tingin ko si Tyler Bay ang mananalo pero hindi naman ako masurprise kung si Boatwright. So ito lang naman ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.